Magandang hapon po sa bawat isa. Look alive for Christ. Kamusta po ang bawat isa? So, ang dami pong may sakit ngayon, no? Lahat po tayo tinamaan ng matinding something. Natin hanapin yung patient zero. Yung simula. So, sa hapong ito, po yung magtuturo ng ating topic regarding sa spiritual gifts. Humingi po ako ng pasensya if yung maya po ako or something, pagpasensyahan nyo na po. So, sige po, hindi ko na po patatagalin. Ang ating pong topic, text ngayong hapon ay makikita po sa 1 Timothy chapter 4, verses 14 to 15. Sabi po dito, do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Verse 15, practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po sa hapong ito at kami po ay dinala mo sa iyong bahay sa mahal, Panginoon. Bagamat marami po ang kapatid ang wala, hindi mo hinayaan, Panginoon, na hindi po mangyari ang iyong gawain. Salamat po ng marami. At amin din po dalangin, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, ng karunungan at buksan mo ang aming puso't isipan sa hapong ito para po sa iyong salita at ikaw lamang po ang maitaas sa hapong ito. Maraming salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Yun, congrats po at kayo po, hindi po tayo nagpatalo sa ating karamdaman, ano? Hallelujah. So sa hapong ito, ang title po ng ating topic is Gifted for a Purpose. So, okay. Yung mga nakaraang araw po, past few weeks, ang ating topic is spiritual gift. So siguro ngayon, meron na po tayong full idea. Ano po yung spiritual gift? Ano po yung kaloob ng Espiritu? Hindi na po tayo bago dito. So meron pa po bang di nakakaalam ng spiritual gift dito? Kung ano? So lahat po tayo alam natin. And another question, ilan po dito sa atin ang alam na yung ating mga spiritual gifts? Taas po natin yung mga kamay. Come on, huwag tayong mahiya. Regalo sa atin ng Panginoon yan. Ayan, alam na natin. Hallelujah. So, yung iba nagtataka. Sige, yung iba hindi pa alam. So, paano ba nalalaman? So, paano? Ito ba yung nadidiscover, nagpa-pop up, o paggising mo, malakas ka na agad? Hindi ho. How to discover your spiritual gift? Meron pong maliit na guide akong naigawa. So, una, begin with praying and reading the scripture. So, hindi natin malalaman yung spiritual gift natin sa Facebook o sa TikTok or someone will just out of the blue, oy, ganito, ganyan. So, hindi. First, begin with praying and reading the scripture. Second, engage actively in ministry, in the church. So, hindi mo rin madidiscover yan kung nakaupo ka lang dyan. Kung nandun ka lang lagi sa may pinto or come and go. So, we must engage actively in the ministry. So, number 3, their guide is seeking counsel from others. Pwede natin tanong yung mga kapatid natin, yung mga leaders natin, or yung mga tingin natin spiritually deep, pananampalataya na, brother, sis, may idea ka ba? May nakikita ka bang anything na meron akong possibility na meron ganitong gift or ganyan. And another thing, fourth, using spiritual gift assessment. Dati po sa Pinas, meron po kaming sa church namin before, meron kaming pinifilapan na papel. Para siyang exam na may tanong 1 to, let's say, example 1 to 50. Then nakalagay doon, if masaya ka ba pag tumutulong ka sa iba, masaya ka ba pag nagsasalita ka, masaya ka ba pag nagbibigay ka sa Panginoon. So, pipilapan mo yon, check, and the end of the results, nung resulta, nakalagay doon kung ano yung possible na gift mo. So, may mga ganong klase ng assessments. And the fifth one, na guide, is combining our natural abilities with spiritual ways. Ano to? So, ito yung pinaka-basic, no? Kung magaling kang magsalita sa trabaho, may binibenta ka, magaling kang mag-sales talk, or maboka ka, i-combine mo yung natural ability mo with spiritual ways. How? Basahin mo yung Bible, pabisaduhin mo yung verse, tapos aralin mo, then i-combine mo ngayon yung pagiging maboka mo
iboka mo yung salita ng Panginoon. So, isa sa mga guide yun na de-develop. So, para yung sa mga, merong mga gift of teaching or anything, sa gift of service naman, example, magaling ka maglinis, mabusisi. Ayaw mo yung may dumi. Ganyan. So, combine mo yun sa church, sa gawain ng Panginoon. Then, combining your natural abilities with spiritual ways. So, yun. Mga nabuo natin na how to discover your gifts. So, all these gifts God gave us, we should use it to glorify God. Correct? We should use it to serve the church. Correct? We should use it to serve one another because we are the body of Christ. Tama? Pero ang tanong, but what happens when we do not use those gifts? So, what happens when we don't use it to glorify God? What happens when we don't use it to serve the church? What happens when we don't use it to serve one another? Diba? Any idea? Kapag di natin ginamit yung spiritual gift natin, what will happen? What would happen? Diba? Kapag hindi natin ginamit ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos, tayo po ay nagkakasala. Diba? We are not saved just to sit. Diba? We were saved to serve. Hindi ka niligtas yan para lang tumenga or anything. Diba? Hindi ka niligtas ng Panginoon para lang gawin yung sarili mong kagustuhan. No. So today, we will focus a different point of view. So mga nakaraan, ang diniscuss is ano yung spiritual gifts, what, ano bagay. So ngayon, ang i-discuss natin, ano naman yung mangyayari kapag hindi natin ginamit yung mga spiritual gifts. So tayo sa kabilang other side of the bridge. So di ba? Question, paano yun? Hindi ko naman alam yung spiritual gift ko. Paano ko gagamitin? So balik tayo doon sa kanina, yung 5 guides, di ba? Merong tayong na-discover. Balik tayo doon on how to discover yung gifts. So, magkaiba po kasi yung inaalam sa hindi talaga inaalam. Alam mo yung, hindi ko alam pero yung ayaw mong malaman, that's different. Diba? Maraming Kristiyano, hinahayaan lang mabulok yung mga gifts nila. Hindi ginagamit, yung iba nililibing. Yung iba binabaon sa limot. Yung iba tinatalikuran talaga, ayaw talaga nila. I don't know why. So, dito makikita natin what will happen. So, dapat ginagamit po natin yan for the glory of the Lord. For the church and to serve others. Kasi pag hindi po, nasasayang po yung full potential na mag-minister po tayo sa iba. So ngayon, meron po tayong 3 short points on what will happen when we neglect our spiritual gifts. So, dako po tayo sa point number 1. Number 1, when we neglect our spiritual gifts. Kapag nineglect natin, so kapag nineglect natin yung spiritual gifts natin, what will happen? So sabi sa verse 14 kanina, do not neglect the gift you have, which was given to you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. So, neglect. The word neglect means to fail to care for something or someone properly, or to ignore or pay little attention to something important. Sa Tagalog ng neglect ay pagpapabaya. Pinabayaan. Ang pagpapabaya sa mga responsibilidad ay nagdudulot ng problema. So, use neglect si sentence. Pagpapabaya sa mga responsibilidad ay nagdudulot ng problema. So, when we neglect our spiritual gifts, lalugin ko kapag pinabayaan natin, kapag pinabayaan o hinayaan natin ang ating mga spiritual gifts, meron pong tendency na tayo po ay mapalayo sa Diyos. Meron pong tendency. Second, magkakaroon po tayo ng duda sa pananampalataya natin. Package deal po yan, mga kapatid. Number 3, nawawala ang sigla at kagalakan sa paglilingkod. Kasi pinabayaan mo yung spiritual gift mo Nawalan ka ng gana. Later on, sa later part, i-discuss pa natin more detailed, di ba? 4th, nagiging marupok tayo sa tukso. So, kasama din po yun. So, these
are all personal neglects. Personal. Ito po yung nangyayari kapag pinabayaan mo sa sarili mo. Pero in general, nagsasuffer din ang church. Hindi lang personal, hindi lang ikaw, kundi ang church. Akala natin walang epekto sa church, sa iglesia ng Panginoon. Akala natin walang epekto, ano? Pero sabi po, sa 1 Corinthians chapter 12:26, if one part suffers, every part suffers with it. Diba? Kasi, we are all part of one body. The body of Christ. So kapag pinabayaan mo yung spiritual gift mo, apektado yung iglesia. So wag natin sasabihin na kahit di ko naman gamitin yung spiritual gift ko di naman sila apektado. Diba? That is wrong mindset, mga kapatid. That is wrong. When a part of the body refuses to function, the whole body is affected. Kapag isang parte ng katawan mo, kuwari yung atay mo, yung balunan mo, ayaw mag-function yan, merong chain of events sa loob ng katawan mo, hindi natin alam, di ba? Organ failure. Naranas natin narinig sa mga hospital, di ba? Isa-isang bumibigay. Kapag yung atay mo ayaw nang mag-function, siguro pati yung kidney mo, small intestine mo, pati yung pancreas mo, mag-i-stop din yung function. Kasi, connected Di ba? May kasabihan na sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Masakit yung kuko, hinlilit sa paa. Lalo na yung pinakamaliit, minsan yung pa yung mas masakit. Kasi iisang katawan lang tayo. Pag pinabayaan natin yung ating spiritual gift, nagkakaroon po ng disunity sa church. Diba? If members of the body aren't functioning in their roles properly, yung ibang parte ng katawan natin nagkakaroon ng much more heavy burden. Diba? Tulad, nung nabanggit kanya, if the liver stops working, everything, the kidney, nalilimitahan yung function ng buong body system natin. Eventually leading to death. So, possible na kapag pinabayaan natin yung spiritual gift natin, mamamatay yung buhay spiritual natin. And nalilimitahan yung full potential ng iglesia. Paano? Paano nalilimitahan? Meron tayong, si bro, merong gift of teaching. Pero he refuses to. Yoko, nahiya ako. Si YC na lang palagi, ganyan. Ayaw gamitin. Pero not knowing in the future, magagamit ka pala mightily sa pagkatayo ng new church. So yun pala yung nagiging breeding stage mo, training grounds mo. Pero refuse. Nalilimitahan yung function ng iglesia. Diba? Kasi nahihiya ka or whatever your reason was. Nalilimitahan yung galaw ng church. Yung galaw ng Panginoon nalilimitahan kapag we neglect to use our spiritual gifts. So it's very dangerous pala, mga kapatid. Kapag pinapabayaan natin, di ba? There is also loss of joy and purpose sa paglilingkod. Parang walang direksyon. Parang punta ng church. Come and go. Nawawala yung saya. I know a lot of people na ranasan yon. May mga nagte-testimony before na wala yung kaligayahan nila, na wala yung purpose nila, na down, and then suddenly, the joy came back. Kasi, di ba, minsan napapabayaan natin yung spiritual gift. Di ba? God-given gifts comes with a sense of fulfillment and joy. Mga kapatid. Like example, merong mga tao na they find joy in sharing the gospel. Sa pagtuturo, sa pag-evangelize, may mga taong masaya doon. Yung iba, masaya kapag nagsuserve. Diba? Merong fulfillment sa puso. Yung iba, masaya kapag nagbibigay ng support and financial. Because there is joy in serving the Lord, especially when using our gifts. Neglecting them can leave a sense of dissatisfaction. So pag pinabayaan mo yan, parang may void, parang may kulang. Diba? Kaya madami pong mananampalataya na nawawalan ng gana sa ministry nila. Kasi ginagawa nila dahil out of obligation. Until such time, napabayaan yung spiritual gift hanggang nawala na lang. Because hindi na na-enjoy yung paggamit ng spiritual gift nila. Para naging obligation, di ba? Nagiging stagnant minsan yung buhay pananampalataya natin, buhay spiritual.
Alam naman natin kung ano yung tama at mali. Hindi po ba? But we refuse to obey. And it comes to disobedience. Pag we refuse to obey, ang tawag doon, disobedience. At kapag may disobedience, merong sin. Sabi sa 1 Samuel, chapter 15, verses 23, ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So mga kapatid, sabi doon, ang disobedience kasing sama daw yun ng sorcery. Let us not neglect our spiritual gifts. Huwag natin pabayaan at huwag hayaang mabulok sa kangkungan. Diba? We are to use these gifts to worship Him, mga kapatid. If we don't use them for His glory, nagkakasala po tayo. See, there is disobedience. So, let's not neglect. Yung po, isa sa mga kapag pinabayaan natin. So, ngayon, sa point number 2, paano naman kapag pinabayaan natin? How we neglect our spiritual gift? Paano? Ba? Yun yung sa Tagalog, paano natin nane-neglect? Paano natin napapabayaan? Kasi baka hindi tayo aware. Diba? Kanina, kapag napapabayaan, so kanina intentional. Ngayon, paano? Sabi sa verse 15, sa main text natin, practice these things. Immerse yourself in them. So, paano po? Paano po natin pababayaan? Kasi meron pong disobedience na nagaganap. So, pag may disobedience, napapabayaan natin. We refuse to obey, kaya napapabayaan po natin yung spiritual gifts natin. Pero sabi po, it is very clear. A command. Command po. Immerse yourself. Meaning, involve oneself deeply in a particular activity. Sa Tagalog, magbabad ka. Magbabad tayo sa paggamit ng spiritual gifts natin para hindi natin na-neglect. Diba? Kasi ang tanong, paano mo na-neglect? Hindi tayo nagbababad eh. Kaya ang sabi sa Bible, magbabad ka. Immerse yourself in using the spiritual gift. Hindi yung kung saan-saan tayo nagbababad. Ang dami natin magbabad oras, ang dami natin time magbabad sa ibang bagay. Pero pag sa paglago ng spiritual gift natin, ayaw natin. O wala tayong time. Diba? Diba? May question ulit. Paano kung magbababad? Hindi ko nga alam yung spiritual gift ko. So, tama naman. Diba? So, isa sa mga reason bakit natin nade-neglect or hindi na makapagbabad spiritual gift natin because we don't even realize na meron pala tayong spiritual gift. So, we don't even know na meron pala tayo. Pero sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Diba? So malinaw, God has given each of us, bawat isa dito, sa kwarto na ito, bawat mananampalataya, nung pinanganak, binigyan ng spiritual gift ng ating Panginoon. Diba? Hindi po yan binigay ng Diyos para itambay. Nagkakasala po tayo pag hindi natin ito ginagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Here, ito po, may mga babanggitin po ang factors kung paano po natin napapabayaan yung sa ating spiritual gift. So, ang tanong is how? Paano natin napapabayaan? Una, time. Time. So, bigyan ng oras. Gaya ng sinabi kanina, magbabad ka. Magbabad tayo kasi doon po tayo lalago sa pagbibigay po natin ng time in using our spiritual gifts. Secondly, love. Love. Minsan, ginagawa po natin ng isang bagay, pero walang love. Diba? Minsan, tumatayo. Kadalasan may tumatayo, napipilitang kumanta, napipilitang tumugtog, or napipilitang maglinis, napipilitang magluto, or napipilitan kung ano pa man. Diba? Kaya hindi po nade-develop yung spiritual gifts natin kasi hindi natin minamahal. Ayaw po natin mahalin. Kailangan po, everything we do it with love. Pangatlo, priority. So, sa mga factors, paano natin napapabayaan ang ating spiritual gifts? Kasi po, ito po ay hindi natin priority. So, iba po, maraming Kristiyano, iba-iba po ang priorities natin sa buhay.
Minsan, life gets so busy that spiritual gift is pushed aside. Wag muna ministry. Wag muna spiritual gifts. Wag muna si Lord. Ako muna. Patrabaho ko muna. Schooling ko muna, or kung ano pa man yan. Diba? Hindi natin nagiging priority pag-develop ng ating spiritual gifts. Next, unworthiness. So, isa sa mga factor, paano napapabayaan? Unworthiness. Feeling natin, hindi tayo karapat-dapat doon sa spiritual gift. Sample, sa pag-awit, di ba? Hindi natin alam yung kapatiran pala yun is worthy. Pinasubok natin. And one more thing, sa mga kadalasan ng common thing sa small group, sa mga huddles po natin, kapag nagsasalita po isa-isa, nagugulat tayo, si kapatid pala, magaling magsalita. Magaling magturo, may potential na mag-lead ng small group. So, ang dami na pong cases na akala nila hindi sila worthy. Sinasabi pa po na, si bro na lang yung gawin mong leader. Si sis na lang yung gawin mong assistant leader. Bakit ako pa? Hindi naman ako marunong, di ako magaling. Yun pala, dahil feeling mo unworthy ka, hindi na de-develop yung spiritual gift mo. Pero dahil sinalang ka doon, nagpagamit ka, na-develop. Worthy ka pala. So, di ba, that happens. Next one is commitment. Isa sa mga factors paano napapabayaan is commitment. Ayaw mag-commit. Gusto happy-happy lang. Kapag merong gala, count me in. Kapag out of town, count me in. Pero pag commitment, ayaw na. Kasi mahirap, hindi ako pwede, all sorts of reason. Paano mo ma-develop yung spiritual gift mo? Mapapabayaan mo yan kasi ayaw mo mag-commit. Diba? So, another thing, ito po yung mga factors paano natin napapabayaan. So, next one is pride. Yan. So, pride. Paano napapabayaan yung spiritual gift? Because of pride. Hindi ako para dyan. Diba? Masyado akong mataas para magganyan. Especially sa gift of service. Diba? Hindi ako tagalinis, hindi ako nakakatoka dyan. Diba? Maraming, yung pride natin, di ba? Kaya minsan, napapabayaan po natin spiritual gift natin because feeling natin, mataas tayo masyado to do these kinds of things. And last is past failures. So, baka, minsan madalas natin naririnig to eh. Tinaray ko na dati eh. Ayaw talaga sa akin ng music. Ayaw talaga ng boses sa akin. So may mga ganong senaryo. Baka kasi before nag-try tayo, hindi natin kasama yung Lord before. Diba? Ginamit lang natin self-gift. Hindi natin ginamit yung spiritual gift. So that's why we failed before. So let's try again. This time, kasama naman ng Panginoon. And let's aim to do it again using our spiritual gifts, diba? Kasi, ang regalo ng Diyos, ito ay dapat kinagamit. Hindi tinatago at hindi kinakalimutan. Ito ay dapat pagyamanin. Amen? Diba? Huwag natin ibaon sa lupa. Huwag natin itapon doon sa parking. Gamitin natin pagyamanin. Huwag natin hayaan na ito ay mabulok sa kangkungan. Okay po? So, doon tayo sa point number 3 naman. Sa point kanina, yung 1 is kapag. Number 2 is paano. Ito namang number 3, bakit hindi dapat? Why we must not neglect our spiritual gift. So, clear? Bakit hindi dapat? Bakit hindi po dapat? Sabi po sa main text ulit, sa binasa natin kanina, verse 15b, so that all may see your progress. Tagalog, para makita po ng ibang testimony sa buhay natin. So, yun. Bakit we must not neglect our spiritual gifts? Because these are divine tools given to us for a purpose. Hindi po binigay ng Diyos dahil trip niya lang. Diba? Binigay ho yan to build up the body of Christ. To help strengthen the body of Christ. To serve others and to glorify God. They are entrusted to us by God. Bakit hindi natin dapat pabayaan? Binigay ng Diyos yan eh. Ang dami mong hinihingi sa Diyos. Lord, paying ganito, paying yan. Ito binigay ng Lord, spiritual gift. Bakit hindi natin dapat pabayaan? Kasi binigay ng Lord. Di ba? Hindi naman binigay ng katrabaho mo yan eh. Hindi mo yan nadampot lang dyan eh.
They are given to you intentionally by the Holy Spirit. Kaya dapat hindi natin pabayaan. Specifically given to you. Pangalan mo, nilista yan sa langit. Rio. Gift of service. Diba? Nilista yan specifically para sa'yo. Ibig sabihin, specialty mo, diyan ka magaling. Yan. Ka magaling sa spiritual gift na yan. Kaya binigay ng Lord yan. Pag pinabayaan mo yan, para ka nagbaon ng blessing sa lupa. Ulitin ko, pag pinabayaan mo yan, para ka nagbaon ng blessing sa lupa. Kasi hingi ka ng iba. Lord, ayoko niyan eh, ganito gusto ko eh. Binigyan ka, babaon mo. Diba? Example, niregaluhan mo yung friends, beshi mo. Tingin mo, fan talaga siya ni Beanie. Beanie verse. Niregaluhan mo na, kung ano man. Siyempre, excited ka nga ibigay sa kanya. Kasi, alam ko, matutuwa si ganito. So, ikaw, nung nakita mo siya, niregaluhan mo. Tapos, yung the moment na ibigay mo, expected mong reaction niya, nakangiti, kinikilig, parang, ay, thank you. So, gano'n. Pero nung inabot mo ang reaction niya, parang, oh, sige. Tapos binusa. Tapos, mamaya, text kita, gano'n. So, kind of what? Disappointing, di ba? Hinanap mo yung the very best para doon sa tao na yun, hinanap mo specifically na interested siya, na gusto niya, tapos binigay mo sa kanya, pero di siya masaya. Pinabayaan lang, binaon lang sa damit or what. Diba? Nakaka-disappoint. So imagine, God. Kaya bakit hindi natin dapat pabayaan na gamitin natin spiritual gifts, diba? Because your gifts aren't just for you. Hindi lang para sa yan. Bakit? These gifts can bless others as well. Gamitin natin ito para matukoy natin yung mga pagkakataon na nanangungusap sa atin ng Diyos. Diba? Like what, for example, yung kapag merong gawain sa church na something heavy, like moments to encourage, like heavy praise and worship, or something na may altar call, nandiyan ka, at nakikita mo yung kapatid talagang lumuluha, or nakikita mo talagang kakatagpo niya yung Holy Spirit, then may naungusap sa'yo na lapitan mo. Come on. Kausapin mo. Ayaw mo. Baka sampalin ako bigla. Pero naungusap sa'yo, lapitan mo. Nung pinag-pray mo pala, nung niyakap mo, kasi meron ka palang gift of intercession and comfort and courage, lalo pa siyang humagulgol. Yun na pala yung turning point niya sa buhay na doon na pala siya mag-decide to follow Jesus. Diba? So, nagamit mo yung spiritual gift mo to bless others, tumulong sa kapwa mo. Diba? Hindi mo binaliwala. Another one, kuwari may mga senaryo na may mga baso-baso sa gilid, kaps-kaps dyan, na mga naiiwan, nakakalimutan, nakungusap sa yung Holy Spirit. Meron ka palang gift of service, kunin mo yung mga basura na nakikita mo, huwag mong daanan na, huwag mong lakaran, huwag mong hakbangan. Diba? Ayaw mo. Diba? Kasama po yun, mga kapatid, because these spiritual gifts helps us shape our calling. Tandem po yan. Your spiritual gifts are tied to your calling. Diba? Number one example po natin, pag pastor, may gift of teaching. Yun, makikita niyo po. So, pag gift of giving, mahilig sila magbigay ng may kasiyahan sa puso. Diba? Kasi nakatali po yun eh. Ignoring them can delay and hinder your growth and effectiveness sa church. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1, verse 6. For that reason, I want you to remember the gift that God gave you when I put my hands on you. Use that gift more and more to serve God well. Ang sabi po sa text, more, dalawang beses po ginamit yung more. More and more. Hindi po more. Hindi rin sinabi na gift to serve God well lang. More and more. Dalawang more. More. There naman sinabi, use that gift more and more to serve God well. Diba? Hindi naman po sinabi na pabayaan natin yung spiritual gifts natin. Diba?
Kapag meron po nagregalo sa atin, minsan may natatanggap tayong regalo, or sometimes when we go to an event, merong giveaways. Tawag doon, souvenir. Diba? Lalo sa binyag or kasal, pag bet po natin yung nakukuha natin na regalo or ganon, dinidisplay natin sa mga cabinet, diba? Minsan yung may baso, yung may Macau, may Cebu, may nasa rep pa. Yung iba, pineflex pa sa social media yung nakuha nilang gift. Same din po dapat sa regalo na nakuha natin sa Holy Spirit. Hindi po dapat natin pinapabayaan. I-flex mo, kapatid. I-flex mo, huwag mo ikahiya. Diba? Marami po ditong may mga kapatid na sa gift of service na lang nakaka-admire. Nakaka-admire po sila the way they show yung gift nila sa pagsaserve. Talagang makikita mo, ako po nag-i-inspire po ako sa kanila. Talagang nagiging blessing po sila. Talagang hindi na kailangan sabihan, hindi na kailangan utusan. They do it because they want to glorify God. Hindi nila ginagawa yung kasi napapakitang gilas. Hindi na tinatawag na, tingnan mo, nagwawalis ako. Tingnan mo, nagkukusus ako. Especially, yung mga natutuwa sa ating washrooms, toilet. Ang laking blessing po, mga kapatid. Salamat po sa paggamit ng inyong mga spiritual gifts for the glory of God. And alam niyo po ba, we are at war? Alam niyo po yun? Ephesians chapter 6, verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. So tayo po ay meron spiritual warfare. Diba? And pag tayo po ay nasa gera, spiritual warfare requires equipped believers. Hindi ka na pwedeng pumunta sa gera. Wala kang dala. Damit mo lang, hindi pwede. We are in spiritual battle. And spiritual gifts are part of our equipments. Armor natin yun. Ang gamit natin, weapons natin. Ito is mga magiging panlaban natin. Ang ating spiritual gifts. Using them, developing them, makes us effective warriors. Mga kapatid. And neglecting them can leave us more vulnerable to spiritual attacks. So the more na nineneglect natin yung ating mga spiritual gifts, the more na lang hihina tayo. Parang aura natin, power. Pero the more we use them, the more we get stronger sa kalaban. Parang pupunta ka sa gera nang wala kang bala. Sinong gagawa nun? You're just gonna kill yourself. Yeah? So don't stop using your gifts no matter how discouraged you get, mga kapatid. Kung sa tingin mo, wala naman nangyayari. Kung sa tingin mo, wala nakakapansin. Kung sa tingin mo, wala nakaka-appreciate. Sabihin ko sa inyo, tandaan natin ito, mga kapatid. Walang sayang na paglilingkod sa Panginoon. Diba? Huwag mo isipin, wala naman nakakita eh. Wala naman nakaka-appreciate itong ginagawa ko. Don't stop. Bakit si ganito, si ganyan? Hindi ginagawa yung trabaho niya sa ministry. Don't stop. Keep using our spiritual gift. Kasi wala pong sayang na paglilingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy lang. People are watching. Hindi natin alam. People are listening. And most likely, hindi importante ang people. Ang importante dito ang Diyos. Diba? Sa mga tao, they may not show it, but you are affecting them in more ways than you know. Diba? Hindi natin alam. Kakagamit natin spiritual gift, may mga na-inspire na sa tao sa paligid natin. Akala mo lang, wala. Yung para sa'yo, normal lang yon, normal lang magsalita, pero meron palang impact sa iba. Hindi ka aware, meron ka palang na-inspire na kapatiran. So our gifts are the key to fulfilling the kingdom purpose the Lord has set for us. Hindi po pwede para sa sarili lang natin ito. Discovering our spiritual gift is not the ultimate goal, mga kapatid. Using them to bless others and the body of Christ is our
ultimate goal. So, yun lang po. Huwag natin kakalimutan kapag pinabayaan natin, paano natin napapabayaan, at bakit natin hindi pabayaan yung ating mga spiritual gifts. Sige po. Maraming salamat po. To God be the glory.